Good morning po mga ka-Idea Land. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. I see her boots at the corner cafe with a notebook and a grin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. But something in the way she moves keeps pulling at my chain. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities. So ayan, another day, another beachfront property for sale tayo mga ka-Idea Land. So andito ako ngayon sa bayan ng Ragay para ipakita sa inyo itong new beachfront property for sale natin. Ang kagandahan, unang-una tabing Ecotourism Road. Pangalawa ay sobrang dami ng nyog. Talagang puno sa nyog. Ang ganda ng beachfront nito mga ka-Idea Land. So ito yung part na flat area nandito sa taas ng property bahagi sa tabing Barangay Road. So ito yung view niya pag nandito kayo sa taas. Ayan, ganda ng farm area, malinis. Tapos ito yung view nyo dito sa area dito sa taas. Ayan, kitang-kita nyo yung beachfront natin. On some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. But what if courage comes too late? Bali meron ditong nakita yung dati ng bahay. Bali gigibain yan kasi hindi naman po yan kasali, kukunin ata yung yero. So ayan, ito yung property natin, ayan yung view. So kitang kita dito yung buong karagatan. Ayan, napaka-presko ng hangin. Napakasarap sa pakiramdam yung hangin. May namumunga tayong mangga. Merong pomelo ata yan, ayan. Ayan, may mangga pa rin doon. May mga ilang prutas po dito sa property. So bali ito po ay subdivided lot. 60 slots lang po ito. So mabilis pong maubos kasi ang mga beachfront. Ito po ay 6 slots. 25 meters frontage po bawat isang slot. So mahaba po siya. Tapos nasa 3,300 plus square meters. Kaya talagang malawak. Ayan, may mangga pa rin dyan. Grabe, napakaganda ng view. Bale, itong property natin mga ka-Idea Land ay 10 to 15 minutes galing sa National Highway ng Ragay. Tapos galing naman sa Manila mga 6 to 7 hours depende po sa drive ninyo. Grabe, ganda ng view dito. Bale, itong bagong property for sale natin ay malapit lang din dun sa unang nabenta po natin. Dun sa may areang yun, bali dalawang property po yung nabenta natin dun. May mga nagpapagawa na po dun ng rest house nila. Mas mga bakasyonan, pwede nyo pong puntahan para magkaroon kayo ng idea kung ano yung magandang itayo dito sa area. So, dyan lang po yan sa unahan dun. Kasi may road dun. Hindi ko lang napakita sa video. May road doon na pa diretso doon pababa. Tapos yun na yun.
So may nagpagawa na doon ng bahay sa may tabing dagat, merong may rest house, tapos merong may malaking parang gagawing resort na tapos na. So napakaganda po dito sa area kasi nga mamaya bababa tayo dyan sa dagat para pakita sa inyo kung gaano kaganda yung dagat dito sa area. Talagang sobrang linaw ng tubig, parang mineral water kasi nga napaka virgin pa nitong lugar, wala pang masyadong pollution. Tapos meron pang ordinansa dito sa barangay na bawal magtapon ng basura sa tabing dagat. Kaya mapapansin nyo po dito, sobrang linis talaga ng dagat. Kaya napakaganda. Ang gandang gawing resort kasi less maintenance, kasi nga less yung dumi. So ayun yung dagat natin. So yung elevation pala ng lupa dito mga ka-Idea Land ay dito sa mataas na bahagi sa tabi ng barangay road ay flat. Ayan, kung makikita nyo sobrang flat niya. So kung gagawa kayo ng bahay na gusto nyo tabing road, dito kayo sa taas ng sa taas na bahagi kasi ayan nga. So flat kasi dito sa taas. Tapos pagdating dito sa papunta sa dagat, may pababang banayad na ganyan dito dyan sa areang yan. Pwede pong maglagay ng hagdan. Tapos second na po, flat ulit, tapos banayad na pababa ulit. So meron lang mga portion na medyo talaga medyo matarik ng kaunti, pero malalagyan po siya ng hagdan. Ayan. Kasi pagdating naman sa baba niyan, flat din po siya. Pwede kayong maglagay ng bahay dun sa baba kasi may easement pa naman po siya. Malawak yung easement dun sa baba. Pwede kayong maglagay ng mga kubo, bahay. Pwede din kayong maglagay ng dun kasi pwedeng maglagay ng infinity pool kasi maganda din yung view dun sa baba. So dito naman sa taas, pwede rin kayong maglagay ng infinity pool kagaya dito kasi yan yung view, kitang-kita. Grabe. So sobrang ganda nitong islat na to, yung may mataas na bahagi kasi tingnan nyo naman yung view dito. Tapos may mangga pa kayo, ayan. Ayan yung mayroon na kayong kawayan sa baba. So dyan sa babang yan, papakita ko sa inyo mamaya na napakaganda rin. Ang lawak ng pwede nyong pagtayuan ng kung anong gusto nyong ilagay pa. So doon naman sa islat na pangalawa natin ay may mga, merong mga bamboo. Halos wala na pong binebentang dagat dito sa Ragay. Ito na lang po yung available. Kasi halos lahat ay ubus na. Buti nga po at meron tayong nakuha. Ayan, yung property natin. She's chasing skies I've never named while I stay in my lane. Yan, sa mga naghahanap po ng property dito sa Ragay, baka po gusto nyo tong tingnan kasi sobrang ganda nitong property. Talagang maganda siya. Kahit yung baba ng dagat, sobrang linaw ng tubig. Ang kagandahan dito ay medyo mataas yung kalupaan. Napaka-safe po kung sakali naman may tumaas yung alon. Pero hindi po mangyayari yun kasi nga itong Ragay Golf ay nasa cove. Kumbaga safe siya sa bagyo. Kasi dito sa bahaging to nanggagaling kalimitan yung bagyo, bundok po dito sa kabilang ito kaya mahina na po tumatama dito yung bagyo. Tapos kapag dito naman sa kabila dumaan, ayan, bundok po ng San Narciso yan. Yung kabilang yan. Grabe, napakaganda ng view. So kung naghahanap kayo ng maganda ang view na dagat, naghahanap kayo ng magandang view tapos maganda yung dagat, ito para sa inyo to. I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. Napaka-accessible pa kasi tabing barangay road lang. Soon, sesementohin din po yan kasi halos naman ay cemented road na pagpapasok dito, 95% cemented road. Kasi itong ang road na ito, hindi siya sementado pero pagdating doon sa dulo, sementado na. So soon, cemented road na lahat yan. Kasi gagawin po itong tourism area itong Lower Omon. Tapos napunta po dyan sa area na yan. Doon sa areang yun, papunta doon po sa may dyan sa tabing dagat doon. Sobrang ganda na ng road. Cemented na malawak.
Kasi parang gagawin po itong boulevard, kung pamilyar po kayo sa longest boulevard sa Daet. Parang gagawin din po yung boulevard panabi ng dagat. So mamaya po bababa ako dun sa may, dyan po yung daanan eh. Yan po yung daanan papunta sa dagat dyan sa kabilang yun. Ayan mga ka-Idea Land, andito na tayo ngayon sa may beachfront. Grabe, napakaganda. Ayan, napakalinaw ng tubig oh. Maya puntahan natin dun sa malapit. So ito na muna ang salant area niya. So kung mapapansin nyo po, may easement pa dito sa baba na pwede kayong maglagay ng bahay o kubo. Ayan. Kasi mahaba, malawak pa dito yung flat area sa ibaba. So ayan nga, may kubo dun oh. Ayan yung farm area natin dito. Medyo itaas siya pero kayang-kaya naman pong lagyan ng hagdan. Ayan. Ilang stairs lang naman yan. So kung bakasyonan po yung hanap ninyo, napakaganda po nito kasi ang ganda niya kung magiging idealistic po tayo. Ang ganda niyang gawan kasi nasa baba yung beachfront area. Tapos gagawa ka dito ng amenities na kubo. Tapos may hagdan kayo ng ilang stairs papunta dun sa baba, ay sa taas. Tapos dun sa taas kasi ay flat area na. So pwede kayo dun magawa ng parking, tapos andun yung bahay ninyo. Kasi nga pag nandun sa taas, overlooking na masyado dito sa dagat. Tapos may private na bahay lang kayo dito sa baba. Na kung gusto nyong maglagay ng bahay dito, napakaganda po. Ayan o, ang lawak pa ng buhangin no. Tapos ang daming nyug. Tapos malinis yung farm area, kitang kita mo. So doon tayo galing kanina, yun, doon sa area yun. Ang kagandahan pa po dito ay mahaba po yung every frontage kasi nga 25 meters. Yan. So kung makikita nyo po mga ka-Idea Land ay may mga bato po dito sa harapan ng dagat natin. Pero bibigyan ko po kayo ng idea kasi bubabol naman po yan. Katulad ng ginawa nila dito. Ayan po, papakita ko sa inyo. Gumawa po sila ng daanan kasi sa dulo naman na yan, buhangin na. So ang ginawa nila, hinawi nila or tinabi yung bato nung low tide. So gumawa sila ng daanan. Ayan, nakikita nyo po ba? Ayan yung daanan nila oh. Papunta dun sa unahan. Ayan, tinabi nila yung mga medyo malaking bato. Ginanon, tapos parang 3 meters na daanan. Papunta dun sa ano. So makikita po yan sa drone shot ko. So yun po yung idea dito. Kaya yung batuhan na yan, bali wala po yan. Maganda nga may design. Saka kapag batuhan po kasi yung beachfront, ay talagang sobrang linaw ng tubig niyan kasi hindi siya putik. Tingnan nyo naman po yung tubig dito, parang mineral water. Ayan talagang sobrang linaw, sa sobrang linaw talagang parang gusto mong inumin eh. Ayan So low tide po ngayon, ganyan. Kasi kapag high tide ay hanggang dito yung tubig. Ayan, nakikita nyo yung line na yan. Yan, hanggang dyan. So ayan, may mga puno po tayo dito sa panabi. Sobrang presko dito sa baba. Talagang napakaganda. Ayan, ang ganda oh. So ulitin ko lang po, ito po ay 3,300 plus square meters. May 25 meters frontage po tayo. Ganyan po yung harapan. Talagang ang ganda ng buhangin. So kapag may nagme-maintain na po, mas gaganda pa po yan kasi may tagalinis na. Ngayon ay medyo madumi. Kasi yung sa iba naman kaya sobrang pino ng buhangin kasi yung sinasala. Ayun, may daanan tayo dun. Sinabi ko sa iyo, tapos ayun pa, may daanan pa ulit dun sa unahan. Makikita nyo po yan sa drone shot. Kasi dun sa unahan, wala naman ang bato. So parang magagawa lang kayo ng way papunta dun. So ito yung ilalim natin. Yan, sa mga interested po na makabili dito. As in, napakaganda po ng location nito kasi malapit lang po ito sa National Highway
10 to 15 minutes po. Depende po sa driving ninyo. Pwede pong makarating dito ng 10 minutes lang. Ang kagandahan, daanan talaga siya papuntang Bicol kasi ito ay located sa Ragay, Camarines Sur. So, kung pauwi po kayo sa Bicol, pwede kayong mag-stop over dito kapag may property kayo dito para mag-relax. Ano po, lalo na ngayong summer, napakaganda. Tapos diretso na po sa Bicol. Or kaya naman for investment or vacation lang, pwede kayong magpunta dito tapos diretso na sa Bicol para magpasyal. Ano ho? Ayan o, napakaganda. May mga puno talaga dito ng mangga. Ayan. So may mga islat po tayo na may mga puno ng mangga na namumunga. Kaya ang ganda po. May mapapakinabangan na po kayo once na mabili nyo to. Ang ganda kasi ang ganda ng isment. Katulad nga po doon, may ginawang nasira na lang na bahay. Ayan o. So diyan po siya gumawa. Kasi nga po, mahaba pa naman po yung isment galing doon hanggang dito. So pwede pa po kayong paglagyan talaga ng mga kubo sa kabahay. Ayan o. Ang panalo po talaga dito ay yung tubig. Talagang sobrang linaw ng tubig dito sa area. Yung pong nasold namin nung una ay dun po. Dun sa area na yon. So maganda rin yung harapan nila. Ganito rin po. May mga bato-bato. Yan. Pero sabi ko nga sa inyo, movable naman yan. Pwede kayong magawa ng gano'n na daanan papunta dun sa unahan. Tapos ang kagandahan, pag ganyan lang yung alon niya, safe na safe sa bata. Hindi siya biglang lalim. Kaya pwedeng maghabulan yung mga bata hanggang dun sa may una-unahan na yon. Ang kagandahan pa po, may cellphone signal, may source tayo ng tubig, may source tayo dito ng kuryente. So bibihira na lang po yung may gano'n na maganda yung dagat tapos virgin pa na mayroong mga source na gano'n. Yung tubig po natin dito ay may balon po sila po. Lahat dito ay may balon tapos nilalagyan ng jetmatic. Maganda naman po ang tubig dito. Meron din pong bukal. Ayan. So sa mga interested po, PM lang po kayo. Ay, sayang natumba yung kasi nga ay sira na din naman yung ilalim sa katagalan ng puno. Ayun, natumba na. So may talisay tree po tayo dyan na maganda, dalawang malaki oh. So hanggang dun pa po tayo sa dulo. So bali tagti 25 po yung anim. Tagti 25 na meters na frontage. Saka sobrang haba na nun. 25 kasi doon nga sa una naming sa una naming nasold doon, 16 meters lang yung frontage. Ito 25, napakalawak. Talagang maganda na yung haba ng frontage yan. Ganyan ang haba ng buhanginan po. Dito pwedeng maglagay ng duyan, malaki. Kasi malaking puno siya. Dito merong may kawayan sa tapat, pwede nyo nang gawin yan ng kubo dito sa baba. So ayan, hanggang dito na lang po yung video ko. Maraming salamat po sa mga interested po dyan. PM lang po kayo sa akin para masamahan kayo dito sa property. Paunahan na lang po kasi 6 na slots lang po ito for very affordable price. Naka all-in transfer na po. So sagot na po namin yung transfer para hindi na po kayo maabala. Like po dun sa isa naming project. So thank you so much po. Ay, napakaganda ng tubig oh. So dito po pala, habol ko lang ay sunset view po tayo dito. So yung mga magagandang tanawin makikita natin dito. Ayan, sa harapan may mga bundok. Ayun, may magandang bundok doon. Ewan ko anong bundok yun. Tapos sunset view po tayo dito. So matutunghayan natin dito yung napakagandang sunset view. Ayan, maraming salamat po.